Sa iba pang mga balita, presyo ng diesel ro-rollback bukas habang presyo ng gasolina tataas. Driver ng pick-up na nambugbog ng matandang driver ng bus sa Cavite, suspendido ang lisensya ng 70 araw. At kulungan ng mga sangkot sa mga anomalyang flood control projects, handa na. Asahan ang dagdag bawas na presyo sa produktong petrolyo bukas. Sa abiso ng ilang oil companies, 10 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. 70 centavos naman sa rollback sa kada litro ng diesel, habang 60 centavos sa kada litro ng kerosene. Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng pickup driver na nambugbog sa bus driver sa nangyaring road rage sa Silang, Cavite. Sa report ng Silang Municipal Station, nagbanggaan ang Toyota Hilux na minamaneho ni Arnie Jose Montes at ang public utility bus. Pinatawag din ng Land Transportation Office o LTO ang driver para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng reckless driving at makansela ang kanyang lisensya. Ininspeksyon ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang pasilidad ng BJMP sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Dito ikukulong ang mga personalidad na sangkot sa mga anomalyang flood control projects na pinakamalapit sa Sandigan Bayan. Ayon kay Remulla, nasa 200 ang posibleng masama sa flood control scandal at wala sa kanila ang ikukulong sa Camp Crame. Dahil sunod-sunod na ang kalamidad, mga palindol o bagyo na tumatama sa bansa, nangunguna na po ang Pilipinas sa pinaka-disaster-prone na bansa ayon yan sa World Risk Index 2025. Kaya mainam ng handa ang bawat isa sa atin. Magsisimula yan sa pagkakaroon ng Everyday Carry o EDC Kit. Alamin yan sa aking report, exclusive. Ang magnitude 6.9 na lindol sa Bogo, Cebu. Magnitude 4.4 sa Pugo, La Union. Ang dalawang lindol sa Manay, Davao Oriental na magnitude 7.4 at 6.8. Magnitude 6 sa General Luna, Surigao del Norte. At nitong weekend, ang hagupit ni Bagyong Ramil. Literal na sunod-sunod na mga kalamidad. Sa gitna ng mabilis na takbo ng buhay, ilan ba sa atin ang tunay na handa kahit sa pinakaunang minuto ng sakuna? Ayon kay Louie Domingo, Director ng Emergency Management Center, napaka-importante ng kasanayan sa pagiging handa. Training will be critical sa atin. May mga nagsasabi rin, pero pag nagkagulo na, training out the window na yan. Eventually, bumabalik and you try to rely on your basic skills, preparedness, your medical, saan ka pupunta, personal protection, and all of that. Dito na pumapasok ang konsepto ng Everyday Carry Kit o EDC. Maliit na bag, malaking tulong, kaagapay mo para maligtas ang sarili. Tawagan namin dito PSP, so parang PSP na game, pero personal survival pouch. No? Waterproof container, okay? May headlamp ka, source of light, so both hands will be free. Kasama din dyan ang signaling device na pwede mong i-clip sa damit. You can also mark this sa camp ninyo. Anytime a helicopter drives by, there's something blinking. Again, tao. So, signaling device. Kasya rin sa pouch ang maliit na pito, tali at matibay na safety pin na magsisilbing sling sa braso kung may injury. Huwag din kalimutan ang slingshot method gamit ang salamin. While the helicopter is there, papaano po nagsisignal? Sigurado tumatama yan doon sa helicopter. Dapat mayroon ka ring gasa para sa sugat o pansala ng tubig, lighter at Fresnel bilang fire starter. Parang magnifying glass siya, okay? But it's flexible. So kung may araw, fire starter mo siya. Pasok din sa inyong mga EDC ang multi-purpose tool na magagamit sa iba't ibang pagkakataon. Gayon din ang foldable cup. Ang last item is itong emergency cup. Okay? May baso siya. It's also a reminder na dito mo dapat ilagay kung ano ang mga maintenance medication mo. So if you're diabetic, may heart condition, lalo ng mga matatanda, geriatric, lagay nyo na po dito. Kung wala, okay lang ako, healthy, bata, okay. Put at least antihistamines. Bago ka umalis ng bahay bukas, tanungin ang sarili, handa ka na ba kahit sa maliit na bag mo lang? Hindi kailangang hintayin ang sakuna para kumilos dahil ang kahandaan ay nagsisimula sa sarili.
Tunghayan niyo po ang ikalawang parte ng ulat na yan bukas patungkol naman sa Emergency Balde, mas upgraded version o mas pinalaki na EDC. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. 66 days na lang po, Pasko na!